Balitang diretso sa sikmura. Bagong impormasyong bubusog sa isipan. Lahat ng dapat niyong malaman. Mainit-init na ihahain ni na Rafi Tulfo at Amilin Biloso. Makisalo na sa Balitaang Tapat! Narito po ang mga headlines ngayong araw. Isang sanggol sa Santa Mesa, Maynila, pinatay ng sariling ina. Lalaki hinastage ang kalibing sa Marikina, babae patay. Magkakabarkada, pinagtripan ng isang grupo ng kalalakihan, 2 sugatan. Update sa hearing ng kaso ng ABS-CBN laban kay Willie Revillame, abangan. Sa ating kwentanong, mga telegrama, buhay pa ba? At sa itimbre mo kay Tulfo, kabalbalan sa pagkuha ng lisensya ng mga gwardiya, ibibisto at aksyonan natin. Patay ang isang 2 linggong gulang na sanggol matapos siyang sakalin ng kanyang sariling ina. Tinangkaring magpakamatay ng nanay na kalalabas lang daw sa mental hospital. Nagbabalita si Dindo Flora. Wala nang buhay nang ilabas ang sanggol na ito sa NDC compound sa Santa Mesa, Maynila kagabi. Sinakal daw ang 2 linggo pa lamang na sanggol ng mismong ina niya na si Mary Ann Bellarmino. Kitang-kita rin na nagkalat na dugo sa loob ng kwarto ng mag-ina. Naglaslas daw kasi ng pulso si Mary Ann matapos patayin ang sariling anak. May nakita kaming blade na ginagamit sa shaving. Tapos medyo rusty siya. Tapos yung soko, may nakuha rin na electric cord. Naisugod agad sa ospital si Mary Ann. Kwento ng kaibigan niyang si Marieta, posibleng nagawang patay ni Mary Ann ang anak dahil may sakit ito sa pag-iisip. Kalalabas din lamang daw ni Mary Ann mula sa isang mental hospital sa Bicol. Napansin ko po sa kanya na medyo siya yung makulit na ulyanin. Pag alam niyo ba anong ginawa niya sa baby niya? Sinakal po daw. Sa daw, ang pagkarinig ko, ayaw daw dumidi kasi iba-iba naman kasi din ang niya eh. Iba-iba yung sagot niya kanina. Napansin din ng mga kapitbahay ni Mary Ann ang kakaiba niyang kinikilos nitong mga nakarang araw. Malungkot lang siya, padaan-daan lang siya, tamlay, laging Pero parang mahal niya naman yung anak niya. Pinag-aaralan na ng mga otoridad ang pagsasampa ng kasong infanticide kay Mary Ann. Dindo Flora, News 5. Wala ring ligtas ang isang ginang nang saksakin siya ng mismong ka-live-in partner niya sa Marikina kahapon. Naburyong daw ang suspect nang hindi makita ang anak niyang biktima daw ng rape. Nagbabalita si Gerard Garcia. Critical na ng ma-rescue ng mga pulis si Aling Erlinda Alquina. 18 beses siyang sinaksak ng mismong live-in partner niyang si Elpidio Mabahin. 2 oras umunong hinostage ni Mabahin si Aling Erlinda sa loob ng banyo ng kanilang bahay sa Marikina. Pero dead on arrival sa ospital ang Gina. Multiple stab wound kasi ito sa head, sa neck, meron din sa chest, sa abdomen, tsaka sa mga kamay. Kwento ng may-ari ng inupaang bahay ng mag-live-in, narinig nilang nagtatalo ang 2 kahapon. Basta sumisigaw lang na siguro, aray, ganyan. Hindi po lalaki na yung mga sinisigaw niya? Ay, nung hindi pa ho nagkakaganyan, daw siya, yung sa Bisaya, tabangi. Ang ibig sabihin sa Tagalog is tulungan siya. O kaya tsaka sabi niya, yung pasaylua is yung pasaylua is patawarin siya. Ayon sa kapatid ng suspect, lumawas ang 2 mula Davao para bisitahin ang anak ng suspect na biktima raw ng rape. Pero nang hindi nito nakita ang anak, nagsimula na raw ang kakaiba niyang kilos. Merong premonition na yung ate na meron ng maanaman sa isipan niya. Nadagdagan din daw ang problema ni Elpidio nang malamang mismo ang asawa ng kanyang pamangkin ang gumahasa sa anak niya. Pero hindi pa rin isinasantabi ng pulis ang anggulong selos sa kaso. Tulala pa rin ngayon sa ospital ang suspect na naharap sa kasong murder. Gerard Garcia, News 5. Dinampot ng mga otoridad ang 15 menor de edad sa Malabon kagabi. Kung hindi raw kasi pasimuno ng gulo, sangkot daw ang mga kabataan sa holdapan sa lugar. Nagbabalita si Jay De Castro. Malatang katatapos lang humitit ng rugby ang mga batang ito nang sitahin ng mga otoridad sa barangay Katmon, Malabon kagabi. Hindi rin nakaligtas ang lalaking ito na may bitbit pang arm knuckle o asero. Miyembro raw siya ng fraternity at posibleng naghahanda para sa isang riot. Kabilang sila sa halos 15 naaresto ng mga pulis sa ginawa nilang operasyon sa tulong ng Barangay Council at DSWD. Hindi na raw kasi mabilang ang mga reklamo ng pang-hold up at pang-isna sa mga jeep sa kanilang lugar. To make zero street children,
during this Yuletide season, especially this time. Pero hindi lang itong season na to. We're looking forward dun sa diretso ng project, dire-diretso na. Madalas daw sa mga nasasangkot sa krimen at gulo, ang mga kabataang pakalat-kalat pa sa kalye kahit 10 oras ng gabi. Problema natin tungkol sa mga kabataan. Okay? Wherein ganitong oras ng gabi, andito pa rin sila. And unfortunately, sila yung mga ibang suspect ng snatching. Dinala sa DSWD ang mga kabataan habang inaalam pa kung dapat silang isailalim sa rehabilitasyon. Ipapatawag din ang kanilang mga magulang para sumailalim sa counseling sessions. Jay De Castro, News 5. Umalma ang mahigit 30 lalaking inaresto ng mga pulis sa Saturation Drive sa Muntinlupa. Reklamo nila bukod sa ginutom sila, pinagmukha pa sila mga kriminal kahit wala silang kasalanan. Nagbabalita si Carl Steng. Ay, looban namin yun nasa harapan ako ng bahay basta na lang dumanat, binitbit na akong pasakay sa sasakyan. Isa lang ang mamang ito sa higit 30 lalaki ang dinampot ng mga pulis na buwisit sa Saturation Drive na isinagawa sa compound sa Barangay Putatan, Muntinlupa. Bukod sa siksikan raw sa maliit na presinto, nagkandagutom-gutom pa sila at mahigit 2 oras din silang hinold ng mga pulis. Hindi lang buwisit, asar na asar pa sa tagal. Gutom la. Lalo pa silang nairita dahil wala ni isa man sa kanila ang may nakabinbing kaso o nakunan man lang ng deadly weapon. Ay naperwisyo talaga katulad ngayon na meron pa kaming pasok paggabi. Reklamo naman na may-ari ng compound na pinasok ng mga pulis ni wala man lang naipakitang anumang warrant bago sila hinakot. Anong mangyayari basta mga dibaril, nagdamputan doon. Paliwanag naman ng Muntinlupa Police, hindi na kailangan pa ng warrant sa ganitong mga surprise operation. Ano na lang, kinakausap na lang sila na gano'n. Anyway, nakastambay lang rin naman sila ron. Siguro na-perwisyo na nakastambay sila, na-perwisyo yung pag-i-standby nila, di ba? Magkakadikit ang mga bahay dito sa Navarro's compound at batay nga sa feedback ng mga pulis, marami daw dito ang may kaso ng salise, akyat bahay at pagnanakaw. Kaya naman ang bisitahin nila ang lugar na ito, lahat ng mga nakitang nakatambay na lalaki, dinala lahat sa presinto. Pakiusap naman ng mga nahuli, sa susunod, siguraduhin ng mga pulis ang gagawing operasyon para walang maperwisyo. Carl Steng, News 5. Kinumpirma naman ng Commission on Human Rights na illegal ang mga saturation drive na tulad ng napanood nyo kanina. Wala raw basehan sa ating kasalukuyang batas ang mga ginagawang saturation drive ng mga pulis. Hindi rin pwede manghuli pag walang bitbit na warrant of arrest ang otoridad. Pwede lang manghuli ng walang warrant of arrest kapag caught in the act sa krimen, kapag gagawin pa lang o kagagawa pa lang ng krimen sa loob ng 1 oras. Ayon sa CHR, pwede magsampa ng kaso ang mga hinuhuli o nahuling ng mga pulis dahil sa nalabag ang kanilang mga karapatang pangtao. Di ba, we've always opposed saturation drives that are being yung mabilisan na gano'n. Sinasagasaan mo ang mga inosente at saka you cut across due process. Sugatan ng 2 teenager matapos mapagtipan ng isang grupo ng mga lalaki sa Cainta. Ugali raw kasi ng grupong ito na tumambay sa gasolinahan para manakit at manghold up ng mga customer doon. Magbabalita si Eric Montas. Duguan ang ulo ni Aaron de los Santos nang dalhin sa Bagong Cainta Hospital. Sugatan naman ang binti ng kanyang kaibigang si Angelo Rosal. Nagpapagasolina lang daw ang magkabarkada kaninang madaling araw sa Estrella Avenue sa Cainta nang bigla na lang silang pagbabatuhin ng isang grupo ng mga lalaki. Nakataligod po kasi ako nun Tapos pagpalo, bagsak na lang po ako. Tingin na magkakabarkada, hindi lang simple pangungursuda ang trip ng mga nanggulo. Kinuha rin daw kasi ng mga sospek ang cellphone ng kasama nilang babae. Tinangkaring tangayin ng grupo ang dala nilang motorsiklo. Ayon naman sa mga tauhan ng gasolinahan, madalas tumambay ang mga sospek sa kanilang lugar, saka manggugulo at mangunguha ng gamit ng mga customer. Pangatlong beses na po yun. Yung una pong pangyayari dito po sa loob namin, nagbatuan din po sila. Mabilis namang nakatakas ang mga sospek dahil huli na nang dumating ang mga barangay tanod sa lugar. Eric Montas, News 5. Black eye ang inabot ng isang barangay tanod mula sa isang sinasabing pasimuno ng sugalan sa Mandaluyong. Buwelta naman ng umunay kubrador. Suki rin daw ang tanod sa nasabing pasugalan. Nagbabalita si Jay De Castro.
Hindi magawang maimulat ng barangay tanod na si Salvador Larogo ang kanyang kaliwang mata. Sinapak daw siya ng isang kobrador ng pasugalan sa Additional Hills sa Mandaluyong City. May suot pa raw na singsing ang suspect na si Enrico Mancio kaya gano'n na lang katindi ang black eye niya. Kwento ni Larogo, napasugod siya sa Welfare Bill Compound dahil sa sumbong na may illegal na pasugalan doon. Pero nang sitayin niya, pinagtulungan daw siya ng mga nagsusugal. Gawakan ako ng mga sibilyan eh. Pag gawak sa akin, inupakan ako ng puli. Yung puli mismo sinuntok ako sa matay. Katwira naman ng sospek, inunahan lang niya ang tanod na gustong suntukin siya. Sabay bintang na isa rin daw ang tanod sa mga suki ng nasabing pasugalan. Ngayon natatalo yan, ayaw siya magpatalo. Gusto niya palagi siya panalo. Ngayon ang ginawa niya sa akin, sinuntok niya ako. Ngayon hindi siya nakatama sa akin. Nung nasaktan ako, gumanti ako kaya yan nangyari sa kanya. Itinanggin man ito na nagrereklamong tanod. Pursigido siyang sampahan ng kasong assault at iligal na pagpapatakbo ng pasugalan ang mga suspect. Jade De Castro, News 5. Hinold up ng mga di pa nakikilalang mga sospek ang isang gasolinahan ng Caltex sa may E. Rodriguez sa QC. May tsansa pa sanang pigilan ng mga hold-upper, yun nga lang, ang baril ng si Q. Babae alay, wala palang bala. Nagbabalita si Tizel Guevara. Takot at balisa pa rin ang mga empleyado ng gasolinahang ito sa kanto ng E. Rodriguez sa QC matapos silang pagnakawan kaninang madaling araw. Kwento ng kaherang si Elicio Galicia, nakasakay ang mga suspect sa isang taxi. Inakala raw niya magpapakarga ito ng gasolina pero nabigla na lang siya sa mga sumunod na nangyari. Siyempre baril na yun eh. Tinutukan na ako. Pinabuksan na yung kaha, then pinalabas na ako eh. Hindi na rin nakapanlaban ang mismong CQ ng gasolinahan. Ang kanya kasing baril, wala raw silbi. Kung may baril sana ako, mababantayan ko ng maayos yun eh. Kasi dito eh, kung may baril, di naman pumuputok, baka mag-backfire pa to sa akin eh. Habang nakatutok ang baril ng isang suspect, agad dumiretso ang kasabwat sa kahero. Pero dahil naitago na nila ang ibang kita ng gasolinahan bago pa dumating ang kawatan, 5,000 piso lang ang natangay ng mga suspect. Sumakay raw ulit ang mga suspect sa puting taxi na may plate number UVC406 sa katinaak ang direksyong San Juan. Pagbabasehan ng mga pulis ang record ng nasabing taxi para matugis ang mga suspect. Hiling naman ng mga empleyado ng gasolinahan magkaroon ng police visibility sa lugar para iwas krimen. Tizel Guevara, News 5. Susunod, part 2 ng demolisyon sa Taguig, tuloy pa rin mga residente nagsibalikan para kunin ang mga naiwang gamit. At sa ating kwentanong sa panahon ng text at email, may nagtetelegrama pa ba? Auto gas station sa Baliwag, Bulacan. Patitang